Ngayon ay ating aalalahanin ang mga paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga huling salita hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ang lahat ng ito ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapalaya sa kapangyarihan ng kadiliman at muling maibalik ang ating relasyon sa Diyos. At ngayon, aking ibabahagi sa inyo ang una sa huling 7 wika na kanyang binanggit bago siya malagutan ng hininga habang nakapako sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Matindi ang init ng panahon ng mga araw na iyon. Masakit, mahaptik, at makirot ang naramdaman ng ating Panginoon mula sa mga sugat na kanyang tinamo bago pa sa krus. At dinagdag pa dito ang mga paong ipinaon sa kanyang mga palad at paa, pati ang ulo ng tinik na ipinaon sa kanyang ulo. Dito, dumaloy ang masaganang dugo sa kanyang buong katawan hanggang sa lupa. Habang patuloy, nililibang siya ng mga tampalasan, pinagtatawanan, nagsayak habang pinaghatian ang kanyang damit ng mga taong kanyang minahal at pinaglilingkuran. Ngayon, sila ang dahilan ng kanyang kalagayan, ang ipako sa krus. Sa kabila ng ingay at kasiyahan ng mga tao, sa patuloy ng pangungutya at paglapastangan sa kanya, at sa gitna ng paghihirap na kanyang nadarama, binuksan niya ang kanyang bibig, hindi upang sumpain ang mga taong nagkasala sa kanya, sa mga nagpahirap sa kanya. Sila ang mga sinalubong at nagbunyig sa kanya pagdating bilang dakilang manunubos. Ngunit ngayon ay siyang nagpapako sa kanya sa krus. Isang panalangin ang namutawid sa kanyang mga labi para sa mga tao sobrang niyang minahal. No words of indignation, mga kapatid. Walang galit ni katitiman. No bitterness and no regret. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nanumba sa lahat ng mabubuting bagay na kanyang ginawa. Pinagaling ang kanilang mga sakit. Nakakita ang mga bulag. Nakalakad ang mga pilay. Binuhay ang mga matay. At kailanman ay hindi silang inuto. At habang malungkot na pinagmamasdan ang mga tao sa kanyang paanan, narito ang kanyang panalangin. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lubhang napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin, na sa kabila ng kanyang kalalagayan, nakapako siya sa krus. Masakit at mahapdi ang kanyang nararamdaman mula sa mga sugat sa buong niyang katawan. Pagod at nanghihina na siya dahil sa bigat ng krus na kanyang pinasa. Subalit, nakuha pa niyang tayo ay ipanalangin para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dalawang mahalagang aral ang dapat nating matutunan. Unang aral ay panalangin. Ito ay pakikipag-ugnayan sa mga pangyarihang Diyos, a personal connection and communication with a higher power with comfort, strength, and hope. Isang panalangin na siguradong dilingkit at sasagutin. In Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Ito ang nagtuturo sa atin na ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak, na tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Hindi lingid sa Diyos ang ating mga pinagdaraanan. Sa ating paghihirap,
ang panalangin ay isang makapangyarihang bagay na maaari nating gawin. Sa pananalangin ay makatanggap tayo ng kalakasan mula sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating mga pagsubok. Sa ating kapighatian, ang Diyos ay malapit sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa Santiago 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. At dahil ang ating Panginoong Jesus ay matuwid, sa kanyang pangalan tayo ay dirigin ng ating Ama sa langit. Kaya, kung tayo ay naghihirap, ang panalangin ay mabisang paraan upang makatanggap tayo ng kalakasan. Pangalawang aral ay pagpapatawad. Walang kapantay, walang katulad ang pagpapatawad ni Jesus. Marami tayong pagkukulang, marami tayong kalabisan, marami tayong pagsuway. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, gaano man kalaki o kabigat ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay mapagpatawad. Ito ang una sa huling mga salita na kanyang binitawan. Ang salita ng pagpapatawad. Bakit? Dahil ito ang ating kailangan. Lahat tayo ay makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. At ito ay manggagaling lamang sa Diyos. Dahil sa sakripisyo na ginawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, tayo ay makakatanggap ng pagpapatawad. Ang kailangan lang natin gawin ay magpakumbaba sa kanyang harapan at pagsisihan ang ating mga kasalanan at matatanggap natin ang kanyang kapatawaran. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Patawarin mo po kami. Salamat po sa iyong banal na dugo na ibinuhos para sa aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong sakripisyo at paghihirap sa krus upang magkaroon ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po dahil alam namin naririnig mo ang aming mga panalangin. Alam mo ang aming mga paghihirap at ikaw ay laging handa na kami ay tulungan. Kaya ang aming dalangin sa tulong ng iyong Espiritu, tulungan mo kami na makapagpatawad dito sa mga taong nagkasala sa amin. Tulungan mo kami na makapamuhay ng tulad mo, makita ang kalulatian mo sa aming mga buhay, maging kaluguran sa harapan mo. Salamat po sa grasya at habag na aming tinanggap. Ang lahat ng ito ay patuloy namin tinataas sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo.